Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, ilang pamilya sa Gihulngan City lumikas dahil sa sagupaan ng militar at NPA. Matataas na kalibre ng baril nasabat sa Zamboanga City. CIDG Chief Torre at 9 na pulis nahaharap sa patong-patong na kaso dahil sa iligal na pagkakakulong ng negosyante. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Maraming pamilya mula sa liblib na barangay ng Gihulngan City, Negros Oriental ang napilitang lumikas matapos ang panibagong sagupaan sa pagitan ng militar at hinihinalang miyembro ng New People's Army o NPA. Batay sa mga ulat ng Philippine Army, nagsimula ang engkwentro bandang alas 6 ng umaga nitong Biyernes, Mayo 2 sa sitio Cambayran, Barangay Humay-Humay. Nakasagupa ng 62nd Infantry Battalion ang nasa 15 rebelde habang nagpapatrolya sa kabundukan. Dahil sa tensyon, lumikas ang mga residente at pansamantalang nanunuluyan ngayon sa mga evacuation centers na itinayo sa mga barangay Hilaytan, Banuwage, Trinidad, Takpao at mismong Humay-Humay. Ayon sa mga otoridad, karamihan sa mga evacuee ay mga kababaihan, matatanda at mga bata. Agad namang rumisponde ang lokal na pamahalaan at Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pamamagitan ng pamamahagi ng pagkain, tubig at hygiene kits. Nagsasagawa rin ngayon ng stress debriefing ang mga social worker para sa mga batang evacuee. Patuloy naman ang military operation sa lugar habang patuloy na inaalam kung may nasawi o nasugatan sa panig ng sibilyan. Nanawagan naman ang mga otoridad sa publiko na manatiling alerto at agad na iulat ang anumang kahina-hinalang kilos sa kanilang lugar. Nasamsam ng mga operatiba ng Philippine National Police ang iba't ibang uri ng matataas na kalibre ng armas sa isinagawang search warrant operation sa barangay Sambuwod. Kinilala ang naarestong sospek na si alias Joey, 59 anyos, ayon kay Zamboanga City Police Director Colonel Fidel Fortaleza Jr., nahuli si Joey sa kanyang tahanan kung saan na-recover ang 3 caliber 45 pistol, isang caliber 32 pistol, isang caliber 25 pistol, 2 9mm na baril, 2 air rifle, mga magazine at bala. Binigyan diin ni Colonel Fortaleza ang kahalagahan ng operasyon lalo na't 10 araw na lamang bago ang halalan. Isa sa ilalim sa forensic examination ang mga nasabat na armas upang malaman kung ginamit na ito sa anumang krimen. Nahaharap sa kasong kriminal si CIDG Chief Major General Nicolas Torre III at 9 na tauhan nito matapos ikulong ng 6 na araw ang negosyanteng si Rochelle Cali gamit ang umano'y peking Interpol Red Notice. Ayon sa reklamo noong Nobyembre 19, 2024, pinuntahan si Cali ng mga tauhan ng CIDG at pinilit siyang magbigay ng Christmas gift upang hindi siya dalhin sa Bureau of Immigration o BI. Nang tumanggi si Cali, siya ay inaresto 2 araw matapos ang insidente sa Makati City Hall at ikinulong hanggang Nobyembre 27. Umapila ang Public Attorney's Office o PAO para sa kanyang pagpapalaya na nagsasabing walang court order o arrest warrant laban kay Cali. Pinalaya siya pagkatapos pirmahan ng isang affidavit na nagsasabing kusang loob niyang sumuko. Hindi dumalo sina Torre at ang kanyang mga tauhan sa preliminary investigation sa Makati noong Abril 21 at 28, 2025. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.